Okay, good afternoon sa mga nalilito sa Filipino Guerrilla Forces. Kung ano na ba ang status ng Filipino Guerrilla Forces, wala tayong pagbabago. Kasi nga ang mission natin, nasa phase 1 pa lang kasi tayo. Organize. Ang phase 2 natin is mobilization. Ang phase 3 natin, training. Ang phase 4 natin ay implementation. So, nasa phase 1 pa lang tayo. Ulitin ko, phase 1 is organize. Ang phase 2 natin, immobilize natin in preparation for training. Ang phase 5 natin, ang phase 4 natin is implementation. So, nasa phase 1 pa lang tayo. So, meaning, mag-organize pa lang tayo na mag-organize. Pag sapat na yung bilang natin, mag-mobilize tayo. Ano yung mag-ipon-ipon tayo, mag-usap-usap tayo. Yun yung mobilization. Yung phase 1 kasi, mag-organize pa lang tayo. Halimbawa, makabuo kayo ng, mabuo nyo ang isang munisipyo, mabuo niyo isang munisipyo out of 20 barangays at naka 10 barangays na kayo. So pwede na kayong mag-proceed ng phase 2 mobilization. So mag-usap-usap bilang-bilang anong magandang gawin. Then yung phase 3 ay training natin, ano ba ang dapat natin gawin. Ang phase 4 natin, implementation. But with that pacing, in case of emergency, talong kagad tayo sa implementation. Kasi andyan na yung pinaghanda natin eh. Ang Filipino Guerrilla Forces, we are preparing for any emergencies like disaster, like yung man-made disaster. Ano yung man-made disaster? Yung giyera. Marami kasing hindi nakaintindi sa atin. Puro lang tayo daw organize. Hindi nga tayo nakabuo ng malakas eh. Now, we have a commanders. Ulitin natin. Doon sa mga military, doon sa mga military, bibigyan i-example natin sa pinakamaliit na organization sa military, yung squad leader. So yung squad leader, nagantay lang ng utos, yun ng instruction. Pag sinabi ng platoon, it's either leaded, yung squad kasi pwedeng lead by officer o lead by sergeant. Yung platoon, it's either lead by officers or lead by enlisted personnel. So yun, platoon sergeant, malaki na yung hawak niya. More or less 30 na tropa. Pwede niya nang pagalaw-galawin yung kung anong gusto niyang gawin. Now, company commander is more or less 150 na tao. So, yung company commander, officer na yon, officer na talaga, officer's lead. So, magpaplano na siya. Anong gusto niya gawin sa kanyang platoon at sa kanyang company. Now, sa batalyon naman, batalyon na yan. So, ibig sabihin, ang rango niya is colonel. So, malawak na ang kanyang pag-iisip, pag-iisip. Dinidiscuss ko ito para maintindihan ng bawat isa. Kasi ang nangyayari kasi sa atin, wait and see. Laging ang tinatanong, yung higher echelon, yung national leadership. Hindi. May mga commander tayo eh. Ulitin ko muna yung sinasabi ko bago sa channeling. So, battalion commander. So, kung may battalion commander siya, malaki na yan, colonel na yan, malaki ng responsibility niyan eh. Pag once na designate ka si colonel, naku, mabigat na yung responsibility mo. So, dapat ikaw na yung nag-iisip. Huwag kang maging spoon feeding, na lagi kang sinusubuan. Dapat nag-iisip ka na para sa grupo mo. Now, kung ikaw brigade commander, general ka na noon, brigade commander,
Ang tao mo noon nasa 3,000 or more or less 3,000. So, ikaw na yung mag-isip sa tao mo. Ano ang gagawin ninyo? Because we have na already instruction sa mga pinapadaan ko lang sa vlogging. Ano? So, Division Commander, ay lalo na. Hindi na kailangan yung Division Commander, hindi na dapat magtanong, anong gagawin ko? Para tayo si Pangulong Marcos, di ba? Anong gagawin natin? Implied na yun sa gagawin mo. Kasi nga may pacing tayo eh. Na kung nalilito kayo, magtanong ka, sir, ganito ba? Tama ba yung gagawin namin? So, ganun. Okay. Division Commander, as a core, malaki na yun. Okay. Balik tayo sa channeling. Ha? Yung squad, hindi pwedeng tumakbo sa battalion commander. Ha? Doon mismo sa platoon sergeant o sa platoon. Or pwede ng company, yung squad, ha? Then, yung platoon, hindi po pwede pumunta ng batalyon. Dapat, yung platoon, talagang dito lang sa company commander niya. Platoon company, hindi siya pwedeng tumalon. Kasi hindi mo nirespeto yung nasa baba mo. Okay. Batalyon commander, ang platoon hindi pwede pumunta sa brigade. Dito lang sa batalyon talaga. Batalyon commander, pwede siyang tumakbo ng brigade or division. Ganon ang sitwasyon for emergency case. Dalawa kasi ang kwan eh. Ang division kasi sa batalyon, mayroon siya kasing admin matters na directly under ng division. Now, pag operationally, direct under the brigade. So, ang brigade kasi is only tactical. So, ganun yon. So, ano ba yung admin? Admin is mga pag-inag-usapan kung anong gagawin ninyo. Yung mga flow of communication tao. Tapos, kung operation, tactical, ano bang gagawin natin? Kasi nagkagulo na sa atin. Medyo magulo ng election. Ganun. Okay. Mamaya natin i-discuss yung sa election, ano. Okay. So, nakuha nyo ang channeling. Hindi kayo pwedeng mag-bypass papunta sa national. Dapat dumaan kayo. Now, kung patulog-tulog yung commander mo, tatalong ka sa dalawa. Pag tumalong sa pangalawa at patulog-tulog, pwede na kayong mag-direct sa national because you need an advice. You need an advice. Ano? You need an advice. So, yun ang kailangan natin. Ganun lang ang sistema natin. Now, because our structure is similar to DILG structure. Ano ba similar to DILG? Mayroon silang national leadership, di ba? Mayroon na national leadership. Then, national leadership, may area command. Yun yung wala sa DILG, area command. Pero sa military, mayroon area command. Hahawak ng mga region. So, yun yung pinagkaiba lang, yung area command. But other than that, is DILG ang susundin natin. So, from area command down to region. Region down to province. Province down to municipality or city. City down to barangay. And sitio, subdivision, purok. So, yan yung under ng barangay. So, ganun ang channeling natin. So, inuulit-ulit ko ito. Itong vlog ko na ito, specifically on Filipino Guerrilla Forces. Operational and our structure. Para maintindihan ninyo. Ha? Para maintindihan ninyo. Kasi nga, maraming tanong. Ang problema kasi, mga commanders natin, other commanders, and other members, hindi nagmo-monitor. So, ito na lang. Itong vlog na ito, ikalat nyo. Kumbaga, is-saving nyo ito. Pwede nyo ibulsa itong vlog na ito. Para pag naligaw kayo, tingnan nyo lang, buksan nyo lang ito. Para makita nyo anong gagawin nyo. So, nakuha natin ang pacing ng ating pagbubuo ng Filipino Guerrilla Forces. Ano? Phase 1 is organization, organize. Phase 2, mobilization. Phase 3 is training.
First phase 4 is implementation. So, ibig sabihin implementation, tapos na sa training, pwede na tayo magsarili-sarili na tayo. But, with that emergency, talong kagad sa implementation. Now, organized na tayo or still on organization. Kasi nga pinag-usapan natin, pinagtatalo na naman dito yung budget, anong budget. Sa national, ayaw ko kasi makapag-confront sa budget. But, pag-aaralan natin, pumapasok rin yan sa akin, but maghanap ako ng isang tao na hindi natin kailanman pagdudahan. So, yun ang hinahanap ko. Kailanman hindi natin pwedeng pagdudahan. So, yun magiging take charge sa pera. Ayaw kong humawak ng pera. Dahil sensitibo ako. Ayaw ko humawak ng pera. Tinanong na nga ako ng international commander, gusto niya kunin yung aking account. Sabi ko, hindi, wag na. Kung may gustong magbigay sa akin, ilagay na lang nila doon sa YouTube. Or ibigay nila sa akin directly. At wag niyo ako hanapan. Hanapan niyo ako ano gawa ko. Dahil sigurado ako, sa ginawa ko, sa binigay ninyong budget, mas sobra pa yung magagawa ko. Ganun yung akin. Dahil hindi ako interesado sa pera para gamitin ko sa pamilya ko. Wala yan sa bokabularyo ko. Ayaw ko, yung pamilya ko, namatay ako, yung pamilya na yan magulang yan, tatay niyan magnanakaw. Ayan, nag-organize kunwari, pero yun pala, ikabubuhay niya lang. Hindi ganun ako. Ayaw kong mamatay, naiiwanan ko ang kahiyan sa anak ko. Tandaan nyo yan. Kung sila, nakakaya nila, ako hindi. Kaya I never talk money in national level. Pero dahil sa request na ninyo, kakukulit nyo, ang dami na. Ang dami na, hindi ko na alam sino ang susundin ko Pero siyempre, sundin ko yung aking prinsipyo. Ngayon, pag sinunod ko ang prinsipyo, magagalit naman yung iba kasi sir, hindi talaga makakaya na walang budget. Okay, ganito ang naging decision mo, di ba, sa mga vlogging ko. Una, ay yung commanders, you have a discretion for the benefits of your group. Okay. Yung international, sabi ko, doon na kayo magbigay. Kung anong province yung gustong mag-donate, i-donate nila doon sa commanders ng province. Pero dapat alam ng regional commander and province. So, kahit pa paano, kung halimbawa, may tulong kayo sa national, sa province o region, ay tulungan nyo rin kasi wala silang pang mobility. Tapos, ang area command o region, sinabihan ko na magkaroon kayo ng vlogging. Ng vlogging. Oo. So, para magkaroon kayo ng operational fund, mayroon ako magiging operational fund. Ipakita ko sa inyo para akala nyo yumayaman tayo sa vlogging, yumayaman tayo. So, papakita ko sa inyo kung magkano yung sinahod ko, para maging transparent tayo. Okay, ito, 304 and $0.24. I-compute mo yan sa dollars, yung 304 dollars, minus 30%. Minus 30%, 30% yata sa tax. So, papatagal lang yan ng 13,000 plus. Estimated ko 13,000 plus. So, yan yung tinatanggal ko kada buwan. So, hindi pa kayang umikot yan ng ilang beses sa Metro Manila. Pero kahit pa paano, mayroon akong pang operational fund, So, ini-encourage ko kayo na magkaroon kayo sa region or area command na magkaroon kayo ng vlog ninyo. Para kahit pa paano, mayroon kayong pondo. Now,
Kung mayroong galing international, direct sa inyo, yan ang sinabi ko sa international commander. Dadaan, ida-direct nyo na sa province. Yun yung instruction ko, i-direct nyo. Kasi nangyari na yun, nangyari na yan kay General Satparan. Na-insisting talaga na gustong tumulong. Sabi ko, i-direct mo na lang dyan. Ano bang province yan? Cavite. O di-direct mo doon sa Cavite. Ganun lang. Kasi nga, ayaw kong ma-involve. Katulad nun, na-involve kami sa pera. Na wala namang problema. Ewan ko kung sinong lumabas na issue. Kanino nang galing. So, siyempre, pag tinignan mo yan, sino bang involved sa pera? Yun yung dapat pagdudahan lang. Ilan lang taong pagdudahan mo. Kasi yun lang may hawak ng pera. Alam ng record. So, gumagawa siya ng problema. Siya ang gumawa ng problema. Kasi nga, siya lang nakakalam. Ha? Siya lang nakakalam. Tapos, bibirahin pa kami dalawa ni Supremo. Sa totoo lang, ha? Si Supremo, malaki ang kanyang nilabas. More than 500,000 ang kanyang nailabas dito sa krusada na ito. Sa akin, mga barya-barya lang. Kung ito total ko, 150,000. Yun ang lumabas sa pera sa akin eh. Pangalawa, ngayon, last pag yung sasakyan ko, saan manggagaling maintenance? Di sa akin rin, di ba? Kaya ko lang dinidiscuss yan kasi nga madudumi ang isip ng kasama natin. Pinapaliwanag ko lang. Mabuti nga, wala nakikialam sa decision ko. Paano kung pakilaman ako ng pamilya ko? Hindi na ako makapag-operate. So, hindi nyo alam ang pinagdadaanan ng bawat isa sa amin. Hindi nyo alam. Si Supremo, lumala ang kanyang sakit sa puso. Dahil sa stress, gusto niyang matapos ang laban. Pero hindi namin nagawa because ang pag-asa namin nasa taong bayan rin eh. Hindi pa nagkakatugma ang ating kaisipan na isa lang. Isang hudyat lang. Mayroon sanang isang hudyat, yung planners hindi naman coordinated, so walang nangyari. Pinapalabas ko lang yan kasi nga parang bumabalik sa amin ni Supremo yung problema. Kami gustong-gusto na namin matapos. Pero ang panahon, ayaw pa ng panahon sa amin. Kaya magtsatsaga kami. Now, why we are vlogging? To the purpose to educate Filipino. To educate Filipino. Kaya nga sa akin, Makabayan Informative Channel, ini-educate pa natin ang Pilipino. Like for example, the NPA. Ang NPA, dekada sila bago nila nalaso ng kaisipan ng Pilipino. Taon. Tayo isang taon pa lang. Pero isang taon pa lang nagulo tayo because somebody from us na hindi alam nila, nagamit pala sila ng demonyo. Nagkahati-hati tayo. Hindi nila alam yon. Ang intention nila yung maaaring sama ng loob o sakit ng loob. Pero hindi alam nila yung gumamit pala sa kanila demonyo. Demonyo ang gumamit sa kanila na hindi nila alam. Kaya sinasabi ko ito para ma-realize nila ano ba naging problema. Hindi ko maintindihan eh. Hindi ko maintindihan. Kaya sinasabi sa publiko, sa FGF, hindi ko naintindihan ang problema. Dahil ako, kay Supremo, hindi namin alam ang problema. Bakit ganito? Kaya nga sabi ko, sabi nung iba na mga nagsasuggest sa akin, mayroong nagsasabi sa akin, sir, huwag ka lang magpa-stress. Sir, maaring yung tao na nagpapatak-patak sa atin, nagamit siya ng demonyo na hindi niya alam. Or, nagamit siya ng isang taong nabayaran, siya ang ginamit dahil hindi siya kayang bayaran. So, ganun yun. So, yun yung pinag-aralan natin. Paano natin ma-counter,
paano natin ma-rebuild ang ating reputation to the Filipino people. Ha? Kasi nga ako mismo personally, I'm talking my personal character, personal decision. Hindi pa ako kumakalas kung ano ang pinag-uusapan na pag-usapan namin ni Supremo. Hindi pa ako kumakalas. Nandiyan pa yung aming intention for the good of the Filipino people. Nandiyan pa yan. Hindi pa yan nasisira. Kasi ayaw ko magpagamit sa demonyo. Ha? Ayaw ko magpagamit sa demonyo. Now, kung magamit ako ng demonyo, decision ko na yun. Talagang by all means na yun. Hindi na ako atras kasi nagpagamit na ako eh. I will stand for my decision. But as of now, my decision is the same, no change. Kasi hindi pa ako nagagamit. Kaya nga nanggaling ako sa kabila, sa Marcos, talagang iniwanan ko yun. Because nakita ko talaga ang kapalpakan ng gobyerno. Biri mo, on the first how many months, na maganda yung aming usapan, na ang pera ng Marcos, kami ang magdi-distribute to the Filipino people. Magkakaroon kami ng kooperatiba. So, ang daming Pilipino, ang dami kong natas na walang nangyari. Ako rin, hinanda ko yung isang bahay ko para maging headquarters ng demonyong Vanguard of Democracy. Ginastusan ko yun. Ilang milyon yung ginastos ko. May 2 milyon ang ginastos ko doon. Kaya ako ngayon, naghihirap because nilod ko. Akala ko matutupad na maging headquarters namin yun kasi magpapatupad kami ng mga programa na sinasabing 20 pesos ang kilo ng bigas. Eh ngayon 3 years na, oras ng campaign period sa kanila nilabas. Ay, mga tarantado. Kaya tarantado talaga Marcos, kaya hindi na ako, may lesson learned na ako. Ha? 2 milyon yung ginastos ko, kaya nilod ko yun eh. Kaya nga, sorry sir, ano? Kaya sa Monte, our advisor of Vanguard of Democracy, in the trainer of Bongbong Marcos sa Special Forces, sorry sir, ano? Pero hindi mo kaya kami pinagtanggol. So wala ka rin talagang magagawa rin. Kasi demonyo nga yung Marcos eh. Pinagtatawanan ka lang eh. Kaya ako, nag-decide ako. Lalo't sa maaga, nandito ako napunta sa tama. And I will stand alone for my decision and I will stand for my capability. Kung anong dapat magawa ko sa bayan. At pasalamat ako, nagkatagpo kami ni Supremo. Pero sa huli nito, magsasalubong pa rin kami. Because my decision, our plan, hindi pa yan nababago. So, para sa lahat ng Filipino Guerrilla Forces na nagmamahal sa bayan, tuloy lang tayo, nasa phase 1 pala tayo, pag-organize. But anytime, pwede tayong pumilos. Pwede tayong lumaban. Ang problema nga lang, hindi pa tayo nagsabay-sabay, mga kaibigan. Okay. Gusto kong iparinig sa inyo, mga kababayan ko, sa mga Filipino Guerrilla Force. May isang region na gustong kumalas, ano? Kakalas lang pala sa sanib sa isang party list. Hindi nila naalala yung aking mga previous announcement. Lahat tayo ay may discretion to decide as long for the good of the group, magkaroon ng financial management. Pero sabi ko, ayusin nyo lang ang financial management para hindi tayo magiging controversial because money is demons, ano? So dapat ayusin natin. So nag-connect sila sa isang party list. Nakalimutan ko yung party list. Anyway, sila na mag-discuss kanilang party list, na lahat kayo, hindi binigyan ko discretion kung sino ang inyong itutos up, nasa inyong discretion yan. But on national level,
nakipag-connect ako sa BG Party List at saka mayroon kaming agreement. Although that is verbal. But that is verbal, kaya kong dalhin yan sa ere. Kaya kong dalhin yan sa ere. Yung verbal agreement namin. Na sila, sir, kaya mo ba kako, Chairman, kaya nyo ba yung ginagawa ni Congressman Marcolita? Higitan ko yan. Kasi mas bata-bata ako kay Congress Marcolita. And that is BG Party List. That is BG Party List. Bisaya Good Party List. At kay Kwan pa rin yan. Tinus up yan ni Senador Bongo and Senador Bongo, si De La Rosa, si Padilla, lahat na mga katikit ng PDP Laban. Because he is the former chairman of Presidential Anti-Crime Commission na binuwag kaagad ng Marcos. Ayaw niya kasi may nagbabantay sa mga korupsyon. Tapos yung Anti-Rape Authority, yun naman second nomination na si General Kita, namista ni Supremo. Namista ni Supremo yun. Na Undersecretary ng Anti-Rape Authority na tinanggalan niya ng pundo. Tinanggalan niya ng pundo. Kaya para hindi na makapag-operate yung mga ahensya na yan, tinanggalan niya para hindi na makapag-operate, para wala nang maninita sa magnanakaw. Pero yung ombudsman, ganun rin. Ganun rin. Wala na rin silbi ang ang ombudsman. Ako na mismo nagsasabi na nireklamo ko yung AFP-PGMC. Pero hindi nila kaya. Anong klaseng opisina yan? Because ngayon, kurap ang gobyerno. Kaya lahat, mag-kurap na kayo, magnakaw na kayo, samantalain nyo, mga punyeta kayo. Okay, mga members ng FGF, tuloy lang tayo. Kung ang iniisip natin para makatulong sa bayan, tuloy lang tayo. May panahon na maghudyat tayo. Hindi pa panahon na maghudyat. Ilang beses na tayo nagbigay order, hindi pa kaya. Sir, ang sabi ng iba, sir, magparami muna tayo. Sabi ng isa, sir, medyo alanganin pa tayo. So, hindi ko pinipressure kayo. Kaya nga may disposition kayo ngayon sa inyong kakayahan. Kung gusto nyo talaga, kung tunay tayong Pilipino na makabayan. Okay, basahin ko yung binigay kong instruction, para malaman ng lahat ng Pilipino, para marinig nyo. Okay. Ito, boses ko ito na marinig nyo, voice tip ito, pakinggan nyo na lang. Okay, good morning sa lahat ng membro ng Southern Mindanao Command, which is Region 11 and Region 12. So, may mga lost communication tayo. Kasi nga, we will respect the commander in each area, which is the Southern Mindanao Command is under the command of Mindanao Command under Attorney General Bernabe, San Blue, dapat doon tayo kumukuha sa kanilang instruction kung ano ang gagawin. Anyway, nandiyan naman yan, nangyayari na hindi nyo alam. But kung lahat tayo mga commanders are aware of my previous announcement even before the resigning of Captain Dado, na-pronounce ko na ito sa lahat, in every commanders has a discretion to decide whatever for the good of the group, financially, binibigyan ko kayo ng chance paano magkaroon ng financial. Kasi nga sa national level, una pa man doon sa national namin kay Supremo, ayaw kong magkaroon ng pera hawak kasi nga maliit na bagay, yun ang pagsisimulan ng gulo. Yan yung pagsisimulan ng gulo. Hindi nangyari na nga.
na nagkagulo ang SGF it because of money. Sinabi ko kay Supremo noon na ayaw ko sir humawak ng budget kasi nga ayaw ko kasi na maging ma-issue tayo tungkol sa pera na maliit na bagay kasi sensitibo ako. Yung 1,000 lang na itinago natin o na napalpak ay hindi ko ikakatulog yan kung masabi na pinakilaman ko ang pera. So, yan ang naging dahilan kaya nagkaiwala SGF. Pero hindi yan ang punot dulo. Ang punot dulo dyan, nagpahinga si Supremo, because of kanyang sakit, So, nag-vacation leave siya. Then, after that, mayroon namang issue na lumabas tungkol sa pera kaya nahiwalay na kakala sila yung international. Then para ma-save ni Supremo yung grupo, sinabi niya na sige ako ang mag-alalay sa inyo bilang isang advisor ninyo. So nagkaroon ng SGF it because of the request ng isa. But they are only, iilan lang silang grupo na ang sinasabi ni Captain Dado, in the later part, mag-overall chairman siya. Siya ang overall ng lalabas ng SGF at saka FGF. Kung gagaling yung kanya sakit, kasi puso nga, hindi siya pwede. So, siya yung magiging chairman overall ng SGF at saka ng FGF. At saka mayroon pa isang grupo na nagpaalam sa akin, yung Northern Luzon Command. Yung kanila naman, FGF, Filipino Guardian Fortitude. So, FGF pa rin yun. Pero under the command of FGF. So, balik tayo sa Leeway. May previous announcement tayo that the commanders has a discretion to decide whatever for the good of the group. Sabi natin financially, mag-connect kayo sa mga politician na makakatulong sa inyo. Politician na alam natin na anti-corruption in anti-communism. Now, kung ang politician dinikita nyo is anti-corruption, no question ako dyan, pero namamali na tayo sa direction natin. Kasi ang direction ng Filipino Guerrilla Forces, which is anti-corruption in anti-communism. Now, kung magkukunik kayo sa politician na corrupt, paano na yun advokasya natin? Mawawala na. So, you have a discretion. Pwede kayo mag-link to support other party na kilala ninyo na after the winning, manalo sila, susuportahan kayo. But, ang channeling of command, kasi nga ganito hindi nyo napipicture ang nasa sarili kasi natin, yung grupo lang natin na naiwanan tayo or napabayaan tayo or na naging independent tayo, hindi. Kaya mayroong Filipino Guerrilla Forces, may national leaders. If you can understand the leadership down the line, we follow the structure of the ILG. Once in case of emergency, disaster, or geraman, isang command lang ng leadership down the line to barangay makakarating yung ating instruction. In time of war, ang national ang makikipag-usap sa gobyerno or armed forces, ano ang gagawin nating tulong sa ating gobyerno. So, nandoon ang level natin, So, ganun ang mindsetting natin. Being a commander, before you decide, dahil mayroon kayong leader sa taas, you ask permission before you decide. Now, yung punto na hindi nyo na nagugusto at hindi, ito ang suggestion nyo at hindi kayo pinakinggan, that's the time you decide. Pero ang problema lang, you decide without getting guidance or clearance from the higher. So that is now respect. We will respect. Kaya nga may inaulit-ulit ko sa vlogging yan Inuulit ko sa vlogging ko yan na always kayong makinig para alam nyo ang gagawin ninyo. Nakikinig kayo siguro, pero hindi nyo isa puso yung mga na binanggit. Ang purpose ng FGF is structure. May leeway kayo
kung paano kayo magkakaroon ng suporta. Because national leadership, gano'n rin ang iniisip pababa. Ano? Pababa. So, sa baba, mag-isip rin kayo ng paano kayo mabuhay. Kasi hindi kayo pwedeng buhayin ng national. Ang national ay nag-establish lang ng leadership para ang channeling ay mabubuo natin. Now, ulitin ko, very clear, pwede kayong makikonek sa politician na hindi corrupt. Pag corrupt, ay discourage si corrupt politician. Ano? At saka mayroong gagawin sa ating bayan. And that is our objective. Kukonek tayo sa politician para matulungan natin ang politician at para matulungan na tayo in return, provided hindi corrupt na politician. Kasi kung makipag-connect tayo sa corruption, corrupt politician, walang mangyayari sa bansa natin. We will not meet the objective, our advocacy. So anyway, kakusapin ko yung area command ng Southern Mindanao at hindi nagbibigay guidance. At kakausapin rin ko si attorney. Kasi si attorney, ang Mindanao, the whole Mindanao, hindi nakapagbigay ng guidance because alam niya, may area commander. Yung area commander natin hindi yata active. Kaya ganun na nangyari sa area ninyo. Now, kung wala kayong commander dyan sa Mindanao, you can connect sa akin, sa national. But on emergency cases, pwede kayong mag-direct. So, ang nangyari dyan, nag-uusap kayo ng hindi alam ng nasa taas. But anyway, that is a part of management na medyo inulang yata sa management, dapat alamin. Dahil yung vlogging is hindi sapat para ako umikot. Within Metro Manila lang yung kikitain ko. Hindi pa sapat pa sa Metro Manila pag-ikot. So, nakadikit tayo. Kasi nga nakadikit na kayo sa party list na seremonya. Mag-connect kayo kay General Seremonya para magtulungan tayo sa effort ninyo. But the channeling of FGF, iisa lang tayo. Ang main objective natin is baguhin ang sistema ng demokrasyang gobyerno. Lahat, yun. Paano kung watak-watak tayo? Paano natin ma-resolve ang problema? Tayo pa lang mismo nagamit na tayo ng kalaban nang hindi inyo alam. Bakit? Nagwatak-watak tayo. So tatutuwa ang kalaban ngayon. So nagamit kayo nang hindi nyo alam na nagamit pala kayo ng kalaban. And that is the objective. Ang national leadership, sa totoo lang hindi nyo alam, nagamit rin nang hindi nila alam. Kaya lagi kong pinopronounce na ingat kayo because trillion of pesos ang umiikot sa atin. So hanggang 10 minutes lang pala yun, So yun lang ang aking panawagan sa inyo, na ang commander ng Southern Mindanao, kasi nga yung Southern Mindanao medyo hindi nagko-connect, ang commander. So pagsabihan natin, kasi nga mahirap kung may commander tayo na hindi kumikilos, katulad ng Region 11, Region 12 kumilos. So hindi niya inalam yung commander niya, hindi naman kumikilos. So that case, dapat pinalam nyo sa the next commander. Now, emergency, you can direct national. You can direct national. Yung purpose ng vlogging ko, mga kasama, that is the purpose to educate Filipino na dumami pa tayo. And that's the point, dumami tayo. Ngayon, nawatak tayo, MSDF, ilan lang yon. Pero in time of emergency, isa lang tayo, magkoconnect tayo sa national level. Yun lang, sana magkaintindihan tayo. Mag-isip tayo para sa ating grupo. Hindi tayo walay, pero mag-isip tayo paano tayo matulungan ang grupo. Kaya ako binuo ang mga grupo para mayroong kayong discretion sa inyong lugar, na mayroong kayong grupo, na mayroong lalapit sa inyo. So ganun lang yan. Thank you. Okay, so narinig ninyo, So yun yung mga instruction directly sa isang region, Now, kung naintindihan ninyo, huwag nyo laging iasa sa national. Kasi nga, yung pinaliwanag ko bilang isang batalyong commander, brigade commander,
Commanders kasi kayo. Mayroon kayong discretion sa baba. Binigyan na kayo ng leeway. Leeway commander kayo eh. So, dapat mayroon kayong kwan. Now, kung hindi kayo aware, dapat mayroong yung kwan kasi, yung inyong 7, yung public affairs na inyo, magiging active. Ang hirap, wala kayong 7. So, wala nag-update sa inyo. Kasi nga, through vlogging yung ginagawa ko. So, hindi kayo na-update. So, yun ang point dyan. So, ito. Mayroong isang babasahin ko rin sa inyo to appreciate the whole members of FGF kasi nga, nababasa niya na sa akin na stress, na lumural, gusto ko lang magpahinga, I will enjoy my retirement. Pero pinalakas nila ang loob ko na ituloy lang natin, kawawa yung mga nasimulan natin pagod. So, tuloy-tuloy tayo. Tuloy-tuloy tayo. Kasi nga, andyan na nga yung kwan eh. Ano ang dapat nyo? Binigyan ko na kayo, nabuo kayo sa lugar nyo. Mayroong national na tumitingin sa inyo. Buuin nyo yung lugar ninyo. Ganun lang yan. Sabi ko nga sa inyo, kung ikaw area commanders, dapat mayroong kang regional commanders. So, yung regional commanders kasi, yan yung hahawak sa atin. Yung regional. Then, regional commanders, siyang hahawak sa province town to barangay. So, ganun yun. Hindi kasi natin na-exercise yung ating leadership of management, So, basahin ko na naman to na kasi naramdaman niya parang na-stress at saka nalumor tayo. Gusto ko na rin magpahinga. Okay, babasahin ko Ito pakita ko muna sa inyo Okay, babasahin ko naman. Okay, isang commander ito na binasa niya sa kanyang tao, sa kanyang area command. Good morning, good afternoon, good evening po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Mayroon akong ipaabot sa inyo. Ito ay galing ito sa isang abogado. Isang abogado ito na isang PME rin. Mensahe ng abogado para sa ating Supremo Mitran. Bukay Bok, sabi niya, ipagpatuloy mo lang ang advocacy mo. You are exceptionally better, if not the best among reserve officers I had worked along with, and as an army officer, a combatant experienced infantryman, and special being and special forces and scout ranger man, you are credible. Your achievement and popularity can influence our retired and active officers and men, particularly Marines, Army, and the professional police officers and men. You also have the better understanding of the Constitution, military, and issues. I'm sure your fellow officers are proud of you. Huwag kang maniwala sa iba-iba, lalo na ang adjutant lang pala ang apos. Yung intel naman basic sa atin yan. Maintain your good health, please. Bihira na ang gaya ng attitude mo. Retired ka, pero security at welfare ng Pilipino pa rin ang focus mo. Mabuhay ang FGF, Filipino Guerrilla Forces Supremo. Siya para sa bayan, sambayanang Pilipino. So, nakita nyo? Yung ginagawa natin ay hindi biro. Kaya, kung totoo talaga tayong makabayan, bayan ang isipin, hindi sarili. Maraming salamat sa inyong pakikinig.